Sa isang bayan ng Rizal, tatlong bagong kusang guro, sina Ana, Luis, at Maya, ay magkakasamang nakaupo sa isang lumang upuan sa plaza, tinitingnan ang paglubog ng araw. Tahimik ang bayan, maliban sa mga tunog ng mga bata na naglalaro. Bagamat bago ang kanilang mga lisensya, ang trabaho sa pagtuturo ay mahirap mahanap, at ang kanilang pag-asa ay unti-unting nalulusaw sa bawat araw na walang balita. Alam nyo, parang ang tagal na nating naghihintay, wika ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y lalo tayong nauubusan ng pagkakataon. Si Luis, na mas kilala sa pagiging positibo, tumingin sa kanyang mga kaibigan. Hindi tayo pwedeng basta nalang maghintay dito. Kailangan nating gumawa ng hakbang. Marahil, may ibang paraan para magamit natin ang ating mga kasanayan. Si Maya, na dala-dala ang isang mapa ng bayan, ipinatong ito sa gitna nila. Tignan ninyo ito, may mga resettlement areas dito na malayo sa sentro ng bayan. Marahil walang gaanong guro ang nakakarating doon. Bakit hindi tayo magtayo ng isang mobile classroom? Pwede tayong magturo sa mga bata doon na hindi nakakapasok sa paaralan. Ang ideyang ito ay parang nagdala ng bagong sigla sa kanila. Nagpalitan sila ng mga ideya, bawat isa'y nag-aambag ng sariling pananaw sa kung paano nila ito maisasakatuparan. Dahan-daang nabuo ang kanilang plano, isang kariton na puno ng mga libro, pisara, at iba pang materyales sa pagtuturo. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho sila ng buong puso sa pag-aayos ng kanilang kariton. Habang pinipinturahan ni Luis ang kariton ng makulay na disenyo, hindi niya mapigil ang isipin, ito na marahil ang simula ng isang bagong kabanata sa ating buhay bilang mga guro. Si Ana, habang inaayos ang mga upuan at mesa sa loob ng kariton, nagmuni-muni, sana maging maayos ang lahat. Sana sa pamamagitan nito, marami tayong matulungang bata. At si Maya, habang inoorganisa ang mga libro at educational materials, pinangarap niya ang mga ngiti ng mga batang matututo sa kanilang kariton. Kahit mahirap, alam kong ito'y magiging kapaki-pakinabang. Mga bata ang ating magiging inspirasyon. Sa wakas handa na ang kariton. Sa kanilang paglalakbay patungo sa resettlement area, bawat hakbang ay puno ng pananabik at pangarap. Hindi lamang nila dala ang kanilang kaalaman, kundi ang kanilang puso at dedikasyon sa misyong magbigay ilaw sa isipan ng mga batang hindi nabibigyan ng sapat na pagkakataon sa edukasyon. Ang simula ng kanilang paglalakbay ay simbolo ng kanilang paninindigan bilang mga guro at bilang mga tagapaghatid ng pag-asa. Habang hinahatak ang kariton sa gitna ng mga makikipot na daan ng resettlement area, nasaksihan ni Ana, Luis, at Maya ang realidad ng kahirapan. Ang mga bahay na gawa sa yero at kahoy ay nagbigay diin sa matinding pangangailangan ng lugar. Ang bawat mukha ng bata ay puno ng pag-asa at kuryosidad habang lumalapit sila sa makulay na kariton. Magandang umaga mga bata, sigaw ni Luis sa masiglang tinig. Dahan-daang lumapit ang mga bata, ang iba'y may bitbit pang mga nakababatang kapatid. Si Ana, habang inaayos ang mga upuan, nagsimulang makipag-usap sa mga bata. Sino sa inyo ang gustong matuto ng mga bagong bagay ngayong araw? Tanong niya, habang nakangiti. Kami po, sabay-sabay na tugon ng mga bata. Ang kanilang kasabikan ay nagdulot ng init sa puso ni Ana. Salamat mga anak, ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa mga hayop at kung saan sila nakatira. Si Maya, sa kanyang bahagi, nag-ayos ng mga libro at notebook sa isang sulok ng kariton. Ako ang magtuturo sa inyo ng matematika ngayon. Sino ang gustong magbilang? Tanong niya, at marami ang nagtaas ng kamay. Habang nagtuturo, napansin ni Luis ang ilang magulang na nanonood mula sa di kalayuan. Lumapit siya sa kanila, dala ang ngiti at nagpakilala. Magandang umaga po, kami po ay mga guro na naglalayong magbigay ng libreng edukasyon sa mga bata rito. Kayo po ba ang mga magulang ng ilan sa kanila? Isa sa mga magulang, isang babae na may pag-aalala sa kanyang mga mata ay tumugon, oo ako ang nanay ni Ana. Salamat sa ginagawa ninyo. Mahirap lang kami at malaking tulong ito para sa mga bata. Naiintindihan po namin, sagot ni Luis. Nandito po kami para tumulong. Kung mayroon pa kayong ibang anak o kilala na gustong matuto, sabihan niyo lang po kami. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng mga bituin, pinag-usapan nila ang kanilang mga naranasan sa araw na iyon. Nakakalungkot makita ang kanilang sitwasyon, pero nakakatuwa rin dahil may magagawa tayo, sabi ni Ana.
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Oo, ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa atin na gumawa ng kabutihan, dagdag ni Maya, pinagmamasdan ang mga bituin. Sana marami tayong matulungan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang kakaibang ilaw ang unti-unting lumitaw mula sa kalangitan. Isang diwata ng karunungan, na may suot na damit na kumikinang at may hawak na baston ay lumapag sa harap nila. Kayo'y pinili ng tadhana para sa isang espesyal na misyon, sabi ng diwata sa mahiwagang tinig. Ibibigay ko sa inyo ang perlas ng karunungan, isang mahiwagang bato na magbibigay sa inyo ng kakayahang matuto ng anumang kaalaman sa loob ng isang gabi. Ang tatlo ay nagkatinginan, puno ng pagtataka at excitement. Talaga po, tanong ni Luis, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hindi makapaniwalang saya. Gamitin ninyo ito upang palawakin ang inyong kaalaman at tulungan ang inyong kapwa, patuloy ng diwata. Iniabot niya ang perlas ng karunungan, at sa pagtanggap nila nito, naramdaman nila ang isang pambihirang lakas na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Gamitin natin ito para matuto kung paano mag-invest sa cryptocurrency, iminungkahi ni Maya. Makakatulong ito upang maparami natin ang ating pondo at mapalawak ang ating misyon sa pagtuturo. Sa gabing iyon, habang ang diwata ay unti-unting nawala, ang tatlong guro ay napuno ng bagong pag-asa at determinasyon, handang harapin ang susunod na araw na may bagong kapangyarihan at layunin. Sa isang tahimik na gabi, nang ang bayan ay balot sa dilim at tanging ang mga bituin ang nagsisilbing ilaw, sina Ana, Luis, at Maya ay magkakasamang nakaupo sa harap ng kanilang munting laptop. Gamit ang perlas ng karunungan, inaral nila ang komplikadong mundo ng cryptocurrency. Ang bawat click ay isang pag-asa, isang hakbang patungo sa kanilang pangarap na makapaghatid ng mas malawak na serbisyo sa edukasyon. Kita niyo ito, ang Bitcoin ay tumaas ng halaga ngayon, wika ni Luis, habang nakatitig sa mga graph na umuusbong sa screen. Kung maibebenta natin sa tamang oras, maaari nating doblehin ang ating pondo. Si Ana, na may hawak na tala-arawan ay sumulat ng mabilis. Mahalaga na maging maingat tayo sa bawat desisyon. Hindi lang ang ating mga pangarap ang nakasalalay dito, kundi ang kinabukasan ng maraming mga bata. Si Maya na palaging mahinahon at praktikal ay nagdagdag, dapat tayong magtakda ng mga limitasyon sa ating mga investments. Huwag nating ilagay ang lahat sa isang basket. Diversification ang susi sa matatag na paglago. Ang kanilang mga pondo ay dahan-daang lumago, nagbigay sa kanila ng kakayahan na palawakin ang kanilang mga mapagkukunan at maabot ang mas maraming bata. Ang dating pangarap na magturo sa mga batang walang akses sa edukasyon ay naging isang mas malawak at epektibong operasyon. Isang hapon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, nag-usap ang tatlo tungkol sa pagbili ng isang tricycle upang madala ang kanilang mga materyales sa mas maraming lugar. Si Maya na nagbabasa ng isang listahan ng mga kailangang materyales ay sinabi. At kung bibili rin lang tayo ng tricycle, magagamit natin ang natitirang budget para sa iba pang kailangan ng mga bata, tulad ng mga libro, notebooks, papel, lapis, at maging mga sapatos. Magandang ideya yan, sagot ni Ana. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa excitement. Dagdagan pa natin ang pagbibigay ng mga sandwich sa bawat sesyon para hindi sila nagugutom habang nag-aaral. Sa bawat barangay na kanilang binibisita, ang simpleng tunog ng tricycle na paparating ay simbolo na ng pag-asa at kasiyahan para sa mga bata. Nag-uumapaw ang tuwa sa mga mata ng mga bata sa tuwing makikita nila ang tricycle nila Ana, Luis, at Maya na puno ng mga school supplies. Ang masasayang tawanan at mga sigaw ng excitement ay sapat na upang magbigay inspirasyon sa tatlong guro araw-araw. Isang mainit na hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa isang maliit na plaza ng barangay, lumapit ang isang grupo ng mga bata, kasama ang kanilang mga magulang. Isang batang lalaki, na halos 8 taong gulang, ang unang lumapit at nag-abot ng kamay kay Maya. Teacher, salamat po sa mga bagong notebook at lapis, sabi ng bata, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat. Gusto ko po maging engineer balang araw. Si Maya na namangha ang damdamin ay ngumiti at hinaplos ang ulo ng bata. At magiging magaling na engineer ka, iyan ang paniniwala ko. Gamitin mo ang mga ito para sa iyong mga pangarap ha. Habang nagaganap ang pamimigay, isang ina ang lumapit kay Ana, dala ang kanyang munting anak sa tabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi nyo lang po alam kung gaano kalaking tulong ito para sa amin, lalo na sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, sabi niya.
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Ana na nakaramdam ng lalim ng kanilang sitwasyon ay tumugon, "Walang anuman po. Ito po ang aming munting paraan para makatulong. Sana'y makatulong ito sa pag-aaral ng inyong anak." Si Luis, na abala sa pag-oorganisa ng mga gamit sa tricycle ay napangiti sa mga nangyayari. Pinagmasdan niya ang paligid, ang mga bata ay masiglang naglalaro at nagtutulungan buksan ang kanilang mga bagong gamit. Nakakagaan ng puso, hindi ba, bulong niya sa sarili, habang pinanunood ang kasiyahan na kanilang naibahagi. Hindi nagtagal, ang kanilang munting misyon ay nagsimulang makilala hindi lang sa kanilang mga binibisitang barangay kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad. Nang marinig ng mayor ang tungkol sa mga gawain nila Ana, Luis, at Maya, kaagad niya silang inanyayahan sa kanyang opisina para sa isang formal na pag-uusap. Ang opisina ng mayor ay maluwang at maayos, na may malalaking bintana na nagbibigay tanaw sa buong bayan. Sa loob, nangingibabaw ang katahimikan na sumasalamin sa seryosong paksa ng kanilang pag-uusap. "Magandang umaga, Ana, Luis, at Maya," bati ng mayor, na may ngiti ng pagtanggap. "Narinig ko ang tungkol sa inyong mga pagsisikap sa pagtuturo sa mga liblib na lugar. Napakaganda ng inyong ginagawa para sa ating komunidad." "Salamat po Mayor," tugon ni Ana. Ang kanyang boses ay halos hindi maitago ang kaba sa pagharap sa mataas na opisyal. Si Luis na laging handa sa mas malalim na usapin ay agad na nagdala ng punto. "Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong makaharap kayo. Nais sana naming humingi ng karagdagang suporta para sa aming mga programa." Si Maya na dala ang folder ng kanilang mga plano at mungkahi ay idinagdag, "Partikular po, umaasa kami na mas mapapalawak pa ang aming pag-abot kung makakakuha kami ng suporta mula sa lokal na pamahalaan, lalo na sa mga resources at training opportunities para sa mga bata at sa iba pang guro." Ang mayor, na namamangha sa kanilang dedikasyon at pagkukusa, tumango-tango. "Nakakabilib ang inyong inisyatibo. Alam nyo, may bakante kami sa isa sa ating mga public schools na nangangailangan ng mga guro na may puso para sa edukasyon at komunidad. Sa tingin ko, perpekto kayo para sa posisyong ito." Ang tatlo ay nagkatinginan, bawat isa ay nagpapalitan ng tingin na may halong sorpresa at excitement. Si Ana na kumakatawan sa grupo ay muling nagsalita, "Mayor, malaking karangalan po para sa amin ang mabigyan ng ganitong pagkakataon. Kami po ay handang tanggapin ang hamon at ipagpatuloy ang aming misyon sa mas malawak na entablado." "Napakagandang marinig yan," sagot ng mayor, na nakangiti. "Bilang suporta, tinitiyak ko na magkakaroon kayo ng kinakailangang mga resources at training. Tulong-tulong tayo sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa ating bayan." Habang papalabas sila ng opisina ng mayor, puno ng bagong pag-asa at inspirasyon, nagtipon sila sa isang kalapit na kafe upang pag-usapan ang kanilang mga plano at ang hinaharap. Ang kanilang mga munting hakbang patungo sa pagbabago ay nagbunga ng malalim at malawak na impluwensya, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa buong komunidad. Isipin nyo, mula sa ating simpleng kariton ng pagtuturo, ngayon ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na magturo sa isang tunay na paaralan, sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga sa kanilang narating. "Oo, at sa suporta ng mayor, mas marami tayong matutulungan. Hindi lamang bilang mga guro kundi bilang mga inspirasyon sa komunidad na ating pinagsisilbihan," dagdag ni Maya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. Sa pagtatapos ng kanilang araw, habang umiinom ng kape at pinag-uusapan ang bagong landas na kanilang tatahakin, ang tatlong guro ay napuno ng pasasalamat at pag-asa para sa hinaharap. Ang kanilang munting hakbang patungo sa pagbabago ay nagbunga ng malalim at malawak na impluwensya, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa buong komunidad.